Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating part 3 ng ating revival series na atin pong pinag-uusapan. Why do we need a revival? So ngayon makipagbukas po kayo uli sa akin sa aklat po ng Unang Hari, chapter 19 verses 1 down to 4. Naggingit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Ito rin at higit pa rito ang iparusa sa akin ng mga Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay. Tulad ng ginawa mo sa kanila." Natakot si Elias kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay." Again, ang ating pinag-uusapan po ay revival. Actually, pag sinabing revival, ito yung tao na malapit na mamatay. Ito yung mga tao na naghihingalo na kaya nire-revive, or sometimes patay na talaga, nire-revive na nga lamang at baka sakaling mahahabol pa. Kumbaga kapag nasa ospital kaya yung ginagamitan nung parang dalawang plancha na ganon, tapos ginaganon sa dibdib, bug. Yan. So nire-revive yon. It means ang kailangan ng revival, yung mga taong galing sa napakalalala na sitwasyon. And again, yung una na ating pinag-usapan, we need a revival because we are tired. We need revival from tiredness. Secondly, we need revival from loneliness. Sabi ko nga po kahapon, nakakamatay yung sobrang kalungkutan. At ang nagiging cause usually ng mga sakit nowadays ay dahil sa kalungkutan. Now, pagdating po dito sa pangatlo, we need a revival from hopelessness. Tingnan po natin ang verse 15 hanggang 16 ng chapter 19. Ang sabi po dito, verse 15. Verse 15, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang ng patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak na ni Nimsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Mihol bilang propetang hahalili sa iyo." Ayan na. Actually, 3 beses tinanong ni Yahweh si Elijah o si Elias, "Bakit ka naririto?" Sa kabila ng lahat ng ipinakita ni Yahweh, nakapangyarihan niya na kanyang presensya, telling Elias na hindi ka nag-iisa. Pag hawak ko ang hangin, hawak ko ang lindol, hawak ko ang kidlat, hawak niya ang lahat ng bagay na makakapangyarihan sa daigdig na ito na hindi kayang sansalain ng sino man, even ang pinakamakapangyarihang hari sa mundo. Hindi niya kayang harangan ang nature na ang Diyos ang may hawak. So sa kabila ng lahat ng iyon, yung depression ni Elias ay nananatili. Yung depression ni Elias ay hindi nawala. Sa madalit salita, yung kapaguran at kalungkutan ni Elias
ay nagdulot sa kanya ng pagkabulag na wala na siyang ibang nakikita kundi ang pagnanais niyang mamatay. Sometimes nadating tayo sa punto na yon. Ang dami pa ng maganda sa paligid natin, ang dami pa ng positibong nangyayari, and yet hindi mo yun nakikita, hindi mo yun pinapansin, at nakafocus ka doon sa ayoko na, gusto ko nang matapos. And sa totoo lang, marami lang pong manggagawa, o sabihin na nating mga pastor, lalo na nung unang panahon. Kasi ngayon, naaalagaan at napapansin ang mga pastor. Unlike nung mga unang panahon, nung mga unang mga churches, na talagang walang masasandalan ang pastor, wala talagang umaalalay, kundi family lamang niya. Tapos noon, ang hirap magturo ng tungkol sa finances, ang hirap magturo ng tithes, ng giving nung mga unang mga churches. Unlike ngayon na bukas ang mga kapatiran sa ganun, sapagkat they see it sa Biblia talaga. Now, yung tiredness at yung hope, yung loneliness ni Elias nauwi po sa hopelessness. We need a revival kasi baka dumating tayo sa pagiging hopeless. Sabi nga, mawala na sa iyo ang lahat ng bagay, hanggat may pag-asang natitira sa iyong puso, magpapatuloy ka. Hanggat may pag-asa kang natatanaw, ay alam mo na makakabawi ka. Anumang hirap ang dinadaanan mo sa kasalukuyan, hanggat may pag-asa pa sa iyong puso at isipan, alam mo na ang mga ito ay matatapos din. Ang mga hirap ay matatapos din. Pero alam niyo ba, si Elias, ang tangi lamang niyang gusto ay mamatay na. Hindi niya nakita, hindi nakita ni Elias yung plano ng Panginoon. So wag po nating hayaan na dumating tayo sa ganitong punto na hindi natin nakikita yung plano ng Panginoon. Now, pagdating ng verse 15 and verse 16, ang sabi ng Panginoon kay Elias, hala, sige, payag na ako sa gusto mo. Kukunin na kita. Pero, eto, i-anoint mo muna si Jezreel, i-anoint mo muna si Eliseo. So madami siya kanyang ipina-anoint. So ibig sabihin, teka lang, gusto mo na palang umayaw, wait, meron ka pang last minute na gagawin na trabaho para sa akin bago ko sundin yung iyong desire. You know what, mga kapatid, kapag ikaw ay hopeless na at nahinga ka pa, the fact na humihinga ka pa at buhay pa, ibig sabihin may ipinagagawa pa ang Panginoon sa iyo at sa akin. The fact na tayo ay buhay at nagigising sa umaga, may plano ang Diyos at tayo po ay inuutusan pa niya. Kung ito man yung huling araw natin, we have to do it faithfully. We have to do it as a pledge ng iyo pong pagsunod sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Tingnan po natin Sabi ng Panginoon, i-anoint mo si Eliseo bilang papalit sa'yo. So, hayan na. Pumayag na si Lord. Tanyo, hindi makulit si Lord Hindi siya, ano bang tawag doon? Nangungulit o namimilit. Hindi ang Diyos namimilit sa ayaw. At dahil ayaw na, wala nang makita itong si Elias. Sige na nga, payag na ako. I-anoint mo si Eliseo bilang papalit sa'yo. Si Eliseo ay mas bata. Si Eliseo ay punong-puno ng pag-asa. Bagay na wala na kay Elias. Kung sa pag-asa naman meron talaga pero sa isip at puso ni Elias, ayaw na niya, wala ng pag-asa. Mga kapatid, hindi po nawawala ang pag-asa. Hanggat ikay nahinga, may pag-asa. God provided a successor. Meron na siyang kasama na dapat niyang i-train. Kung ikaw ay nananawa na sa ministry, eto mga kapatid, kung ikaw ay nananawa na sa ministry, nananawa ka na sa gawain sa buhay, nananawa ka sa alinmang mga bagay, kung ikaw ay ganyan ang iyong sitwasyon, umpisahan mo nang mag-train ng papalit sa'yo.
umpisahan mo nang humubog ng papalit sa'yo. It means you are ready. Pero kapag hindi ka ready na ikaw ay mapalitan, lalo sa ministry, pag hindi ka pa ready na ikaw ay mapalitan, sa magandang parte, may pag-asa ka pa. Kasi gusto mo pang maglingkod. Sa hindi magandang parte, kailangan mo pa rin mag-develop kahit gusto mo pa rin. Dahil whether we like it or not, tayo po ay napapaltan. Now, God provided a successor. There is still one more job to do. Sabi ng Lord, Hasha, payag na ako sa gusto mo, Elias. Lakad na. Meron ka pang isa pang trabahong gagawin. I-anoint mo ang mga taong itatalaga ko pag alis mo. See? Hopeful pa rin kapag nasa Panginoon ka kasi alam mo na kapag nasa Lord ka, pag nawala ka, pag namatay ka, kaya ng Lord ibangon kung ano yung naidapa mo. Kaya ng Lord buhayin kung ano yung nasaksak mo o nasira mo. Kaya ng Diyos yun ibangon. Maging puno tayo ng pag-asa kasi kung nagkamali tayo, kaya ng Diyos yun ayusin kahit wala na tayo. Sabihin ng iba, ayoko na, wala nang pag-asa, yain na yan, mabulok na yan, at ako'y gayon na rin, ayoko na, sawa na, bahala na, kanya-kanya na tayo. Kapag ganun yung ating mentality, bibitawan mo rin lang naman pala, ba't hindi pa sa kamay ng Diyos mo bitawan? Yun ang aking tanong ayaw ka rin naman pala, ba't hindi ka pa sa Panginoon sumuko? Susuko ka rin laang, hindi ka pa sa Diyos sumuko. Kasi when you are with God, when you stay in the presence of God, yung pinakawalang-wala mo, meron yun. Meron sa Panginoon. Yung pinakamahina mo, merong lakas yun sa Panginoon. Yung pinakadapang-dapa mong mentality and emotion, kaya kang iahon ng Panginoon mula diyan. There is still one more job. No, yung hopelessness, pinawi ng Panginoon. Pumayag na lang si Lord. Sige, kukunin na nga kita. No? Sabi ko, habang pinag-aralan ko po ito, sabi ko, Lord, ang bait-bait mo talaga. Kung saan papaluin ko si Elias, sa tigas ng bungo, ingungud-ngud ko siya doon sa nadurog na bundok. Di mo baga nakita? Hangin laang iyan ay nagkandudurog ang bundok, papaano ka baga at hindi mo yan makita. Parang gusto kong gawin yung kay Elias, pero naiintindihan po kasi ni Lord. This is the best thing na marirealize natin. Naiintindihan ni Lord ang ating emotion. Naiintindihan ni Lord kung bakit ka nalilito, kung bakit marami kang tanong, kung bakit galit ka, kung bakit nasasaktan ka. Kitang-kita ni Lord yung mga dahilan na yon. And then, you know what? God provided a miracle. God provided a miracle. Pag pinagpatuloy natin yung babasahin natin hanggang chapter 20, bago humalili si Eliseo. Sabi dyan, yung pagiging hopeless mo, magpapakita ang Diyos ng mga miracles para makita mo, out of nowhere, kaya ng Diyos magpasulpot ng ano pa man na kulang sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isip kung saan galing. Hindi mo kailangang problemahin kung sino ang gagamitin ng Panginoon. But when you are hopeful, when you put your hope in the Lord, kaya niyang pasibulin ang kahit na ano. Matugon lamang at mapawi lamang ang pagiging hopeless mo. No? God provided a miracle. Kung atin pong babasahin, 2 Kings chapter 2. Chapter 2 na po ng verse 11. Chapter 2 ng 2 Kings. Tingnan po natin ha. Ang sabi po dito, chapter 2 verse 2 King chapter 2 verse 11. Walang ano-ano, verse 11, patuloy silang nag-usap-usap habang naglalakad. Walang ano-ano ay pumagitna sa kanila ang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy.
Nagkahiwalay sila ni Elias at si Elias ay inakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel. At nawala sa paningin niya si Elias. Wow! Before this, meron pang miracle na nangyari. Habang dinidisciple ni Elias si Eliseo, si King, ang Haring Ocozias ay nagpasugo. Hanapin nyo nga yung si Elias. At merong batalyon, actually 3 batalyon ng mga sundalo ang sumundo kay Elias. Yung unang batalyon, oy, Elias, ikaw gay propeta ng Diyos, sumama ka daw sa amin, sabi ni Haring Ocozias, nabubulol na ako. Ni Haring Ocozias, sumama ka daw. Sabi ni Elias, kung ako nga ay lingkod ng Diyos, bumaba ang apoy at masunog kayo. At nasunog nga ang isang batalyon. Second battalion, Oy, lingkod ng Diyos, pinapatawag ka ng hari, hindi pwedeng hindi ka tutugon. At ganun din ang nangyari, umulan uli ng apoy. Actually, si Elias po ay a prophet of fire. No? Laging ang miracle niya ay may involved na fire at ang saya-saya. And then, yung pangatlong batalyon na sinugo, malayo pa, sumisigaw na, kahabagan mo kami, lingkod ng Diyos, kami po'y napag-utusan lamang. Kita natin yung kapakumbabaan. You know what? Sa tigas ng ulo ni Elias nung panahon na siya ay nasa ilang at nadidepress. Kung ako si Lord, hindi ko siya pakikinggan. Ano itong papababa ako ng apoy? Pero God is so faithful. Hanggang sa huling mga oras ni Elias, sa pagdidisciple kay Eliseo, hindi siya hiniwalayan ng Diyos kahit na hindi nawawala ang kanyang desire na matapos na nawa ang kanyang buhay. See? Hindi nawala yung desire ni Eliseo na ayoko na, sawa na ako. Ni Elias pala, hindi nawala yung desire na yon. Pero hindi rin siya iniwan ng Panginoon kahit na may ganoon siyang desire. Wow, what a faithful God we have. Naiiyak po ako kasi tayong mga tao, ang dami na nating pagkakamali, ang dami nating katigasan ng ulo. Kaya ikaw na nakikinig nito, itigil mo na ang katigasan ng iyong ulo. God is so faithful, is still there, is still putting hope on you, and is still working sa buhay mo. Kaya nga't nahinga ka pa, may ginagawa pa ang Diyos, may gagawin siya para sa'yo. So tayo, let us make ourselves, punuin natin ng pag-asa ang ating mga sarili. Pag-asang nagbubuhat sa Panginoon. So, nagpababa ang Diyos ng apoy nang dahil sa pangungusap ni Elias. Those are the miracles na dinaanan ni Elias na nasaksihan ni Eliseo. And secondly, eto na, the most extravagant of all. Sa lahat ng event sa Biblia, eto yung pinaka naa-amaze ako. Bumaba ang karwahing apoy mula sa langit. Kinuha si Elias. Iniwan si Eliseo. Pasensya po at medyo maingay. So, iyon. So, ito yung second miracle. Alam niyo nga, imaginein mo na may nagsakay kay Elias na isang karwahing apoy na hila-hila ng mga kabayong apoy at iniakyat sa langit. Kung si Elias may ganoong attitude and yet hindi siya binitawhan ng Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, tayo pa kaya na meron tayong great mediator and that is Jesus Christ? Tayo pa kaya ang pabayaan niya? Mga kapatid, I want to encourage you this morning. God can restore your strength. God is always with us. Kung ikay pagod, kaya kang palakasin ng Panginoon. Kung feeling mo nag-iisa ka, feeling mo lang yan. God is always with us. At pangatlo, God is our hope. Kahit wala kang nakikita, kita yan ng Panginoon. Kahit walang-wala na, sa Panginoon, meron at meron pa rin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Aming Diyos sa dakila at tapat, samahan mo kami sapagkat alam namin ikaw lamang ang aming pag-asa.
Tulungan mo po kami, O Diyos, na laging mapuno ng pag-asa na nagbubuhat sa iyo, lalo na po sa mga pagkakataon na dumadaan kami sa napakahirap na bahagi ng aming buhay. Lagi mo kaming bigyan ng pag-asa. Gaano man kahirap ang aming dinadaanan, ipakita mo po sa amin ang pag-asa, Panginoon, na aming matatanaw upang kami magpatuloy hanggang dulo, hanggang makarating sa destinasyon na ikaw ang nagtakda. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang magandang revival series sa ating lahat.